Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, 17 Filipino seafarers na dinukot ng Houthi rebel sa Red Sea nakalaya na matapos ang higit isang taon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa gobyerno ng Oman. US State Secretary Marco Rubio pinagtibay ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, matatag na ugnayan sa ekonomiya at pagtugon sa mga hamon sa Indo-Pacific region. Tiniyak, AFP iniimbestigahan na ang umano'y drone na na-recover sa karagatan sa Bohol. Chinese national at 2 Pilipino na hinihinalang sangkot sa pag-espiya sa Pilipinas sasampahan na ng kasong paglabag sa Espionage Act. Ibabalik na 400 million pesos na branding budget ng Department of Tourism gagamitin para higit na maipakilala ang Pilipinas sa buong mundo, ayon kay Secretary Cristina Frasco. At kaso ng African Swine Fever sa Marinduque, kontrolado na. Una sa ating mga balita, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong ng gobyerno ng Oman para makalaya ang 17 Filipino seafarers na dinukot sa Red Sea noong 2023. Binigyang diin din ng Pangulo ang importansya ng isinasabatas na Magna Carta of Filipino Seafarers. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Matapos ang mahigit isang taon, nakalaya na ang 17 Filipino seafarer matapos dukutin ng Houthi rebels noong November 2023. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng development na ito. Nasa pangangalaga na anya sa ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Muscat, Oman ang Filipino seafarers at nakatakdang makauwi ng Pilipinas para makapiling ang kanilang pamilya sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat din ang punong ehekutibo sa pamahalaan ng Oman at sa sultan nito sa kanilang pagpapamagitan na nagresulta sa paglaya ng mga Pilipinong mandaragat. Kasabay niyan ang pagkilala rin ng Chief Executive sa mga concerned Philippine Government Agency at pribadong sektor na walang humpay na tumutok at nagsumikap na makipagtulungan sa foreign government entities para mapalaya ang mga dinukot na Filipino seafarer. Nobyembre noong 2023 nang hinhijack ng mga Houthi ang barkong Galaxy Leader habang papunta ito sa India, kung saan dinukot ng mga ito ang nasa 25 crew members, kabilang na ang 17 mga Pilipino. Mula noon, mahigpit na pinatutukan ng Pangulo ang lagay ng mga dinukot na Pilipino at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Maaalala rin kinansela ng Pangulo ang kanya sanang pagdalo sa Convention on Climate Change sa Dubai noong November 2023 para tutukan ang sitwasyon. Muli namang binigyang diin ng Chief Executive na halimbawa ang mga napalayang seafarer kaya isinabatas ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ito anya ay para sa kanilang kapakanan at para matiyak na maisusulong ang kanilang karapatan sa iba't ibang aspeto gaya ng pantay na oportunidad, edukasyon, gayon din ang training and development na alinsunod sa international standards. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Hindi pa man nakauuwi ng Pilipinas ang 17 Pinoy seafarers, nakahanda na ang tulong ng pamahalaan para sa kanila. Si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Ilang oras matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinalaya na ang 17 tripulanting Pilipino na binihag ng grupong Houthi, balik Pilipinas na sila mamayang gabi.
Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na nagbunga rin sa wakas ang pagsusumikap ng pamahalaan na mapauwi ng ligtas ang ating mga kababayan. Pinasalamatan din ng DFA ang pamahalaan ng Oman at Estados Unidos dahil sa matagumpay na mediation at ceasefire. Sa Muscat sila ngayon, lamang tayo ng 4 na oras sa Muscat. Sa umaga ng Muscat, bale mga 9 a.m., bale hapon dito, ililipad na sila pa uwi dito, mamayang gabi ang dating nila. Sa ngayon, tinutugunan na ng Embahada ng Pilipinas sa Muscat ang lahat ng kanilang pangangailangan. Bagamat wala pa sila sa Pilipinas, nakaamba na ang tulong ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Dating dito, iba-ibang ahensya, DMW, OWA, DSWD, magbibigay ng tuloy-tuloy na ayuda kasi gano'n naman ang ginagawa lalo na dito kasi pag nagre-repatriate tayo ng mga kababayan natin, nagbibigay sila tayo ayuda. Ito mga traumatized to. Umapela naman ang DFA sa ating mga seafarer na huwag magpadala sa malaking sahod na alok ng kanilang kumpanya. Base sa kasunduan, may karapatan ang mga Filipino seafarer na tumanggi kung ang barko o destinasyon nila ay daraan sa Red Sea. Matatanda ang na-hostage ang mga Pilipino noong November 2023 nang mapadaan ng MV Galaxy Leader sa Red Sea. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Joy Camargabrido para sa Balitang Pambansa. Nakausap ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si US State Secretary Marco Rubio sa kanyang post sa X account. Sinabi ni Secretary Manalo na kabilang sa kanilang pinag-usapan ang importansya ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para sa kaunlaran at seguridad sa Indo-Pacific region. Gayon din ang matibay na bilateral, political, economic at people-to-people cooperation ng dalawang bansa. Umaasa naman si Secretary Manalo na sa tulong ni US State Secretary Rubio na matutugunan ang iba't ibang hamon sa Indo-Pacific region at mapananatili ang momentum ng positibong ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Samantala, ipinaabot naman ni Secretary Rubio na salungat sa international law at sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ang mga hakbang na ginagawa ng China. Binigyang diin din ng kalihim ang mga commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Hinikayat ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang nakakita ng umano'y underwater drone sa Bohol na makipag-ugnayan sa kanila para sa maayos na kustodiya. Kasunod ito ng isang post sa video sa social media kung saan isang mangingisda umano ang nakakita rito. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na iniimbestigahan na ito sa pangunguna ng Visayas Command, ngunit sa ngayon ay wala pa ito sa kanilang kustodiya para isailalim sa forensic investigation. Bago nito, 5 drone ang na-recover sa ating karagatan noong nakaraang taon at pinakahuli ang nakita sa probinsya ng Masbate. Tiniyak ng Department of Tourism na kasabay ng reinstatement ng kanilang 400 million pesos branding project o budget ang pagpapalakas pa ng marketing and promotion strategies nito upang makaikayat ng mas maraming turista. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Tourism Secretary Cristina Frasco, sinabi niyang palalakasin pa ng Pilipinas ang tourism branding nito sa iba pang mga bansa, partikular na sa Europa at Middle East na potential tourism markets. Hindi rin pabayaan ng Tourism Department ang iba pang pangunahing source market tulad ng South Korea, Japan at Estados Unidos. Umaarangkada na rin ang mga hakbang ng DOT sa pakikipagtulungan ng pamunuan ng NAIA at Transportation Department sa pagpapaganda ng arrival experience sa mga turista at pagpapataas din sa seat capacity ng mga paliparan sa bansa. Samantala, pinaplano na ng DOT ang pagpapaluwag ng visa policies para sa mga turistang Indian national. Malaking tulong ito upang mapataas pa ang bilang ng international tourist na bumibisita sa Pilipinas.
We have coordinated with the NNIC, yung private operator, pati na rin yung Department of Transportation, patuloy yung coordination natin so that we can make sure na yung arrival experience ng ating mga turista will vastly improve. We're also very interested in making sure na yung capacities ng Pilipinas na tumanggap ng mga bisita continues to increase dahil isa to sa mga challenges natin, no? Especially in terms of the availability of flights and seats coming into the country. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tulong ng Asian Development Bank sa pangunguna ni outgoing ADB President Masatsugu Asakawa. Sa isinagawang farewell call kanina sa Malacanang, binigyang diin ng Pangulo ang mga akbang ng ADB para mas mapalaki ang papel para sa proyektong isinusulong ng pamahalaan. May tuturing din aniyang produktibo ang naging pamumuno ni Asakawa sa ADB dahil na rin sa kahandaan nitong tumugon sa pangailangan ng bansa. Iginiit din ng Pangulo na manatiling handa ang Pilipinas para mas palakasin pa ang ugnayan ng pamahalaan at ADB para maisakatuparan ang mga proyekto at programa na pakikinabangan ng mga Pilipino. Mananatili sa ADB si Asakawa hanggang Pebrero 23. Puspusan na ang paghahanda ng Department of Agriculture para maging available na rin ang Rice for All sa mga supermarket. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Ikinatuwa ni Nanay Estrelita na mabalitaan na magiging available na ang Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo sa supermarket. Doon na ako sa mura kasi at least yung mga hindi na-afford namin ng mahal eh. At yung mga mura ay parehas din ng mahal, parehas din ng kain namin, malambot din, tsaka maalsa. Di doon na sa mura. Puspusan na ang paghahanda ng Department of Agriculture para maging available na rin ang Rice for All program sa supermarket. Kamakailan lang, nakipagpulong si DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga pangunahing supermarket chains sa National Capital Region kung saan sinang-ayunan ng mga supermarket chains ang mungkahin ng kalihim na pagbebenta ng bigas ng kadiwa rito. Ilan sa pwedeng pagpili ang bigas sa ilalim ng nasabing programa, ang 5% broken rice na binebenta ng 45 pesos kada kilo, 25% rice sa 38 pesos bawat kilo, 100% broken rice o ang sulit rice na mabibili ng 36 pesos at 29 kada kilo na National Food Authority rice stocks na available para sa vulnerable sectors. Pinaplansya pa ng kagawaran ng agrikultura ang mga detalye para sa supermarket rollout ng Rice for All program kabilang ang timeline para sa implementasyon nito. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng kadiwa ng Pangulo sa mga local government units sa Metro Manila para sa target na gawing available ang kadiwa sa 150 public and private markets sa Metro Manila. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Kaso ng African Swine Fever sa Marinduque, kontrolado na ayon sa Provincial Veterinary Office. Si Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Kontrolado at wala nang naitalang bagong kaso ng African Swine Fever o ASF ang Provincial Veterinary Office ng probinsya ng Marinduque ayon sa pahayag ng isang opisyal ng lalawigan. Sa panayam ng PIA Marinduque kay Provincial Veterinarian Dr. Josue Victoria, sinabi nito na kasalukuyang nasa pink zone category na ang lalawigan ng Marinduque. Ibig sabihin nito ay wala nang naitalang bagong kaso ng sakit sa mga bayan ng Mogpog, Boac, Gasan, Torrijos at Santa Cruz sa nakalipas na 3 buwan. Ang bayan ng Buenavista ay nasa kategoryang yellow zone na ang ibig sabihin ay walang kaso ng ASF sa nakalipas na 6 na buwan. Huling naitala ng nasabing tanggapan ang ASF at noong Hulyo 2024 sa bayan ng Santa Cruz kung saan nagmula ito sa pagpasok ng mga buhay na baboy galing sa ibang lalawigan na nakaapekto sa 6 na barangay sa lugar. Bagamat wala ng kaso, sinabi ni Victoria na kailangan paigtingin ang monitoring para magkaroon ng mga pamamaraan upang mapangalagaan ang industriya ng mga magbababoy. Noong nakaraang taon ay nasa humigit kumulang 2,000 hanggang 3,000 ang bilang ng mga baboy na may ASF, habang ang mga malulusog o walang sakit na baboy ay nasa 300 lamang. Samantala, hinikayat pa rin ni Victoria ang mga mag-aalaga ng baboy na ipa-insure sa Philippine Deposit Insurance Corporation ang kanilang mga alaga para makatanggap ng bayad kung sakaling mamatay ang kanilang mga alaga dahil sa sakit.
Patuloy naman ang monitoring ng Provincial Veterinary Office ng Marinduque sa mga magbababoy para makagawa ng paraan kung sakaling may maitalang bagong kaso. Mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa, Dennis Debreo para sa Balitang Pambansa. Ibinasura ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit na gawing 17 pesos ang minimum na pasahe sa jeepney. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bulano, masyadong mataas ang magiging minimum na pasahe kung papayagan nila ito. Inihain ng grupong Piston ang naturang petisyon noon pang 2023. Sa kapareho ring taon, itinaas ang minimum fare sa 13 pesos. Ang naturang petisyon ay noong nasa 70 pesos kada litro ang presyo ng krudo. Nauna nang sinabi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis II na pinag-aaralan pa nila ang petisyon na gawing 15 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeep. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mababawasan at sa halip ay madaragdagan pa ang serbisyo at benepisyo ng PhilHealth ngayong 2025. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Sasampahan na ng kasong paglabag sa Espionage Act ang isang Chinese national at 2 Pilipino na inihinalang sangkot sa pang-espiya sa Pilipinas. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez, natapos na ang inquest proceeding sa 3 at ang isasampang kaso ay non-bailable o walang piyansa. Matatandaan na nahuli ng National Bureau of Investigation ang 3 suspect dahil sa paggamit ng isang sensor na nakakuha ng 3D images sa mga EDCA sites, planta ng kuryente at iba pang lugar sa bansa. Samantala, nangako naman ang Department of Justice na sa lahat ng reklamong nakabinbin sa kanilang departamento, pinag-aaralan nila itong mabuti at walang sasantuhin basta't mapatunayan na sangkot sa iligal na gawain. Sa ilalim aniya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., real justice in real time ang hatid ng DOJ sa taong bayan. Ang mission natin ay real justice in real time. Napakalawak yan sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. And to ensure that everybody would have to live under a system where the administration of justice is fairer, more effective, and less expensive. Makiisa sa ipinatutupad na gun ban ngayong election period. Yan ang muling panawagan ng Philippine National Police sa publiko kaugnay ng gun ban. Sa programang Mike Abi Live, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na sa kabila kasi ng kanilang paulit-ulit na paalala, may mga nahuli pa ring nagdadala ng baril kahit hindi exempted batay sa COMELEC. Sa kanilang datos nitong January 21, pumalo na sa higit 270 ang mga nakumpiskang baril. Karamihan sa mga yan ay mula sa Metro Manila, Region 3 at Region 7. Dagdag ni Fajardo, magpalit man o hindi ng PNP Chief, hindi magbabago ang masusing paghahanda ng pambansang pulisya para tiyakin ang seguridad sa darating na eleksyon sa Mayo. Samantala, sa usapin naman ng manhunt operations laban kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, sabi ni Fajardo,
hindi titigil ang pulisya hanggat hindi nahuli ang dating opisyal. Ang inyong pong pambansang pulisya ay muling humihimok po ng inyong kooperasyon, lalong-lalo po sa mga umiiral po nating gun ban at paglalagay po at pagrespeto po doon sa ating mga checkpoints na inilalagay po dyan, ay makipag-cooperate lang po tayo. At tama po yung nabanggit po ni Sir Mike po kanina na ito naman po ay ating ipinatutupad bilang utos ng COMELEC at para siguraduhin po na magkakaroon po tayo ng ligtas at mapayapang eleksyon. At hindi lamang po yun, araw-araw po ay sisiguraduhin po ng ating pambansang pulisya na nababantayan din po natin yung ating mga anti-criminality efforts, lalong-lalo na doon sa mga crime-prone areas para hindi rin naman po tayo malulusutan ng mga petty crimes. Kaya handa po tayo, Sir Mike, na tumugon sa panawagan po ng ating mamamayan na siguraduhin na magkakaroon po tayo ng mapayapa, credible at secure po na eleksyon sa pagdating po ng Mayo. Pag-aaralan ng Committee on Kontrabigay ng COMELEC na isuspende ang mga transportation, educational at cash allowance ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP bago ang halalan. Ayon kay Commissioner Ernesto Maceda Jr. na magiging head ng komite, iniiwasan kasi nila na maggamit ang programa sa vote buying sa panahon ng halalan. Bukod dito, imo-monitor din nila ang mga e-wallet. Matatandaan ng AKAP ng DSWD ay kasama sa nabigyan ng exemption ban, pero nauna nang sinabi ng COMELEC na tulad ng Tupad at X program ay posible itong ipagbawal 10 araw bago ang eleksyon. Hindi rin pwedeng magkaroon ng anumang presensya ng politika habang ipinamamahagi ang ayuda, kundi ay posible itong ma-disqualify sa pagka-kandidato. That the commission may end up disqualifying, as we did in this past term, no? We ended up disqualifying, there was a governor that was disqualified among others, precisely because, I think 2 governors, precisely because of the involvement in this kind of ayuda violation. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng kasunduan na mabigyan ng hanap buhay ang mga Pilipinong nasalanta ng kalamidad. Si Quenzel Bocobo ng IBC sa Balitang Pambansa. Alan, para mas mabigyang tulong ang ating mga tourism workers na naapektuhan ng kalamidad, isang partnership ang nabuo ng Department of Tourism at Department of Social Welfare and Development. Lumagda ng Memorandum of Agreement sina DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at DSWD Secretary Rex Gatchalian para mas palakasin ang proyekto ng Department of Tourism na bayanihan sa Bukas na May Pag-asa sa Turismo o BBMT. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng iba't ibang tourism livelihood programs tulad ng mga basic hilot, farm tourism training, bread and artwork, community-based kulinaria, homestay training at iba pa. Sa ating mga kababayang ang hanap buhay ay nasa turismo nang sa ganon ay mapagpakitaan pa rin sila kung sakaling maapektuhan ng mga kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bihira magsama sa iisang proyekto ang kanyang ahensya at ang DOT. Ngunit dito sa BBMT ay parehong may misyon na tulungang iangat ang buhay ng mga Pilipinong nasa laylayan. Dahil dito, madadagdagan na ang mga resources sa BBMT tulad na lamang ng mga disaster preparedness tools at financial assistance. Present rin sa pirmahan ng ilang mga kababayan nating nasa tourism industry na nagkaroon ng dagdag trabaho at nagpatunay ng mabuting epekto ng proyekto sa kanilang buhay. Alan. Maraming salamat, Quenzel Bocobo. Lubos ang pasalamat ng Council for the Welfare of Children kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa patuloy na suporta sa mga programa nito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, malaking tulong ang paglagda ng Pangulo sa Executive Order No. 79 para itatag ang Makabata Program at Makabata Helpline 1383. Aktibo niya ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa mga proyekto na magsusulong ng karapatan at proteksyon ng mga kabataan. Samantala, umaasa ang Konseho na maipapasa ng Kongreso ang Magna Carta of Children. Mas maraming ahensya kasi ng pamahalaan ang magtulong-tulong
para sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo na tuloy ang suporta sa Council for the Welfare of Children. In fact, noong December 6, 2024, nilagdaan ng ating Pangulo yung EO Executive Order number 79 which institutionalizes the Makabata Program and the Makabata Helpline 1383 as the main helpline of the government for all children's concerns. Plano ng Department of Transportation na magtayo ng subway sa Cebu upang mabawasan ang traffic sa mga lansangan. Ayon kay Transportation for Planning and Project Development Undersecretary Timothy Batan, tinalakay na nila ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang pagpapatayo ng Cebu Subway. Bahagi ito ng master plan ng ahensya na layong mabawasan ang mga traffic sa lansangan sa probinsya ng Cebu. Planong itatayo ang 60 hanggang 65 kilometrong subway mula sa Danau City hanggang Carcar City. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang nagusulong ng mas maayos na patakaran at paghatid ng benepisyo para sa mga tricycle driver at operators sa bansa. Yan ay sa ilalim ng House Bill number 11227 o panukalang bubuo ng Magna Carta of Tricycle Drivers and Operators sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga local government unit na magpasa ng komprehensibong framework para sa kapakanan ng mga tricycle sector. Kabilang na riyan ang paghahatid ng subsidiya para sa SSS o PhilHealth premiums ng mga driver at operator ng tricycle. Bukod dyan, lusot na rin sa huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 11202 na nagusulong sa pagbuo ng socialized at low-cost housing loan, restructuring and condonation program sa bansa. At House Bill number 11186 para naman sa agriculture profession sa Pilipinas. Samantala, abangan po sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Presidential Commission for the Urban Poor Chairperson Attorney Maynard Sabili. Tatalakayin dyan ang mga tagumpay ng ahensya noong nakaraang taon at kanilang mga programa at plano ngayon namang 2025. Susunod na po yan kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV sa PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang mga komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.